Pag-usapan pa natin ang mga aktibidad ng administrasyon ngayong Labor Day kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, sa kabuuan, ilan ang nabigyan ng assistance ng DOLE ngayong Labor Day? Paps, umabot ng 400,000 yung nabigyan ng assistance ngayong araw. Under yan ang iba't ibang programa ng DOLE, kabilang yung TUPAD program, yan yung short-term emergency employment para sa mga manggagawa. Okay, ano pa yung mga kasunduang nilagdaan ng DOLE ngayong Labor Day, Julie? Paps, ilan lang dyan yung kasunduan ng DOLE with Commission on Human Rights para naman dyan matugunan yung mga manggagawa na nakaranas ng paglabag sa karapatang pantao. So, bibigyan sila ng iba't ibang assistance gaya ng access sa employment program, training, scholarships, at saka livelihood assistance. Isa pa yung data sharing agreement ng DOLE, Security and Exchange Commission, at saka Land Transportation Office. Para naman daw yan ma-identify yung mga employer, Paps, na ng agrabyado or na-identify na may kailangan pang kuhanin from them yung kanilang mga employer para maibalik mga compensation, mga ibang benepisyo na hindi nila ibinigay. Okay, Julie, kabilang sa aktibidad ngayon ng payout ng TUPAD program, paano raw matitiyak ng DOLE na hindi yan magagamit sa pangangampanya o politika? Paps, ang paliwanag kanina ni Secretary Laguesma, simula daw bukas, wala nang payout. Yan daw, pagtalima daw yan sa direktiba na 10 days before yung mismong halalan o eleksyon, hindi na magkakaroon ng payout. Pero hindi naman daw ibig sabihin niya na walang serbisyo, no? Kung kakailanganin daw po, magpa-process sila ng mga dokumento. Pero challenge nga, kung paano ka magbibigay ng tulong na hindi magagamit sa politika o pangangampanya. Halos dikit sa eleksyon, malapit na . At saka karaniwan sa mga ganyan, Paps, dumadaan yan sa LGU, hindi ba? Oo. So, yun nga yung sinasabi nila, challenge yan ngayon para sa DOLE. In timing, sabi ng palasyo, Julie, huwag bigyan ng mali siya ang palibreng sakay nila. Ano ang ibig nilang sabihin dito? Una kasi, Paps, marami nga nagsabi na porket mababa yung ratings, magkakaroon na ngayon ng libreng sakay. Pampataas. At election din. Pero ang sinasabi nga ng palasyo, May 1, para naman yan sa mga manggagawa. And yung explanation naman nila, bakit from April 30 to May 3, marami naman din daw kasi yung walang pasok ngayong araw, Paps, dahil holiday. So, paano nga daw may enjoy ng mga manggagawa kung hindi naman sila papasok ngayon? At kung ngayon lang ipapatupad yung libreng sakay. Kaya ang sabi nila, huwag niyo na pong bigyan ng mali siya. Hindi rin naman daw pwede na sa December pa ipapatupad, ngayon ng Mayo, ngayon ng Labor Day. Isa pa itong medyo yung questionable. Yung timing, marangkada na sa Cebu, yung murang bigas. Bentahan na 20 pesos kada kilo ng bigas. May pahayag ba ang pamahalaan kung madaragdagan pa ang mga lugar kung saan yan mabibili o doon lang sa Cebu na vote rich? Paps, kanina, sa speech ng Pangulo, isa nga yan sa mga binanggit din niya ng mga nagawa ng administrasyon para daw maibsan yung paghihirap or kaunting tulong para sa mga manggagawa, yung 20 pesos na bigas. Sinimulan na nga yan sa Cebu and Visayas area kasi yung pilot implementation. Correct. Pero open naman, Paps, at paulit-ulit naman sinasabi ng palasyo na talagang plano nila yung gawing nationwide. Ang kailangan nga lang, ayusin muna yung pondo. Na ipaliwanag na yan, i-roll out yan sa iba't ibang lugar, di ba? Yes, and kukuhanin pa kayong pondo for next year. Correct. Under ng mismong 2026 national budget. Depende sa resulta ng halalan. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.